Isa sa mga dahilan ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan ayon sa Department of Transportation. Paghahain ng reklamong administratibo laban sa Allison Shipping Lines ipinag-utos sa Marina. Ilan pang mga senador tinuligsa ang mga pambabatikos ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Mga opisyal ng Kalayaan Municipality idineklara ang persona non grata sa China. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong November 2025 tumaas ayon sa resulta ng latest SWS survey. At kasunduan para sa pagpapabilis ng classroom construction nilagdaan ng Department of Education at mga local government unit. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 11, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilabas na ngayong araw ang partial report ng Department of Transportation sa isinagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard at Marina sa sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan, kamakailan. Sinuspinde naman ang ilang tauhan ng Marina at PCG sa Region 9 dahil sa posibleng kapabayaan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang nakita na pangunahing dahilan ng paglubog ng ro-ro vessel na yan sa Basilan? Sa timbangan, yung mga rolling cargo, ito ay ilan lamang doon sa mga nakikitang dahilan ng DOTR sa inilabas na resulta ng kanilang partial investigation ngayong araw. Pagkatapos ng 15 araw na ibinigay ng Department of Transportation sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard upang imbestigahan ang sanhi ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong January 26, inilabas na ngayong araw ang kanilang partial report. Lumabas na posibleng overcapacity at overloading ang ro-ro dahil sa combined weight ng mga pasahero at rolling cargo nito. Hindi rin dumaan sa timbangan o weighing bridge ang mga rolling cargos at estimated lamang ng bigat ang ginawa. Nakitaan din ng poor seamanship ang mga tripulante ng ro-ro. Bukod dito, hindi rin tugma ang bilang ng mga pasahero kumpara sa passenger manifest ng barko. Lumabas sa investigasyon na may mga safety violation na ang barko bago pa man ito umalis sa pantalan, ngunit pinayagan pa rin itong makapaglayag. Sa kabila rin ng mga safety deficiency ay inisyuhan pa rin ito ng seaworthiness certificate. Kaya simula ngayong araw ay pinasibak sa pwesto at pinakakasuhan ng administratibo ang mga tauhan ng Marina sa Region 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Director. Gayon din ang mga PCG personnel sa Coast Guard Station sa Zamboanga sa pangunguna ng kanilang Station Commander at boarding team nito. Pinakakasuhan din ng DOTR sa Marina ang Allison Shipping Line ng kasong administratibo upang matukoy kung tuluyang i-revoke ang prangkisa ng kumpanya. Maging ang mga tripulante ng MV Tricia Kirsten 3 na nakasurvive ay kasama din sa pinakakasuhan. Sa ngayon, suspendido ang mga seamanship identification document. At pinasususpindi rin ang accreditation ng third-party classification society na sumuri sa seaworthiness ng barko. Maging ang pinaaaral na rin ng DOTR sa PCG at Marina ang pagsasampa ng kaso namang kriminal laban sa mga opisyales ng kumpanya at may-ari ng lumubog na ro-ro at gayon din doon sa mga tripulante nito.
At ngayong araw ay umabot na sa 52 yung mga naitalang nasawi. Dahil kaninang umaga sa pagpapatuloy ng diving operation, mayroon pang isang labi na na-retrieve doon sa area. At nasa 360 naman yung kabuuang survivor. At sa ngayon mayroon pang mahigit 20 na pinaghahanap ang mga otoridad. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling naglabas ng mga bagong buwelta laban sa Senado ang spokesperson ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Sinagot naman ito ni Senator Tito Soto at inihayag na tila nais patahimikin ng Chinese diplomat ang naturang August Chamber. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nagbubunga ng respeto ang respeto. Ito ang matalim na sagot ni Senate President Vicente Sotto III sa mga bagong pahayag ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpen. Kasunod ito ng pag-adapt ng mataas na kapulungan ng Kongreso ng resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng naturang Chinese diplomat laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Sa panibagong buwelta ni Ji, mariing tinutulan at kinundena ng embahada ang aniyay anti-China resolution ng Senado. Paulit-ulit anyang dumudulog ang mga mambabatas ng Pilipinas sa pananakot at intimidasyon laban sa Chinese diplomats. Ayon pa sa tagapagsalita ng Chinese Embassy, sinabi ng mga legislador na kinakatawan nila ang opinyon ng mga tao, ngunit binabaluktot lang naman ang katotohanan at nililigaw ang publiko. Mauntian niya ang nalalaman ng mga mambabatas kung paano gumagana ang diplomasya. Ngunit sila pa ang nanghahamon para pahinain ang mga pagsisikap na mapabuti ang relasyon ng China at Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng galit at konfrontasyon. Pansariling interes lang din anya ang mga nagawa nila kung saan ang naturang kaugalian ay nagpapahiya lang ng kanilang mga sarili. Ngunit ang mga ordinaryong tao anya ang nagbabayad ng kanilang pagiging hipokrito, kawalan ng alam at kapabayaan. Sinagot naman ni Senate President Tito Soto ang mga pahayag na ito ng Chinese Embassy spokesperson. Ayon kay Senador Soto, tila nais patahimikin ng Chinese diplomat ang August Chamber sa pagtawag sa kanila ng mga hipokrito at walang alam sa pamamagitan ng paninindigan sa resolusyon. Aniya, sinabi ni Ji na tinatakot ng mga senador ang mga kinatawan ng China, gayong patuloy itong nagsasalita ng walang respeto laban sa kanila. Habang tinawag pa ang resolusyon ng Senado na pawang isang political stunt. Maaari anyang sabihin niya rin ang parehong bagay sa Chinese diplomat na kakaunti lang ang alam niya kung paano gumagana ang diplomacy. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng pahayag ang ilan pang senador sa bagong pambabatikos ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa bansa. Kasunod ito ng pag-adopt ng Senado ng resolusyon na kumukondena sa mga naunang pahayag ng nasabing Chinese diplomat. Mula sa Senado, nagbabalik si Asher Cadapan Jr. live. Asher, anong reaksyon ng iba pang senador kaugnay sa mga pahayag ng Chinese Embassy spokesperson? Ella, hindi kailanman dapat payagan o matakot sa mga dayong hindi rumerespeto sa sariling lupa ng Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Pangilinan sa mga panibagong batikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpen laban sa Senado. Tinawag na undiplomatic o walang galang o boorish o bastos ang mga bagong pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas. Partikular ito sa na-adapt ng institusyon na Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Ayon kay Senator Kiko, isa itong paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations at nagpapatunay lang na totoong bully ang China at walang respeto sa international
international law. Karapat-dapat lang din anyang kondinahin ang mga kilos na ito ng China. Bunsod nito, nanawagan si Pangilinan sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa kaukulang diplomatic measure para itaguyod ang dignidad ng Republika ng Pilipinas. Gayon din upang matiyak na ang relasyon sa ibang estado ay pinatutupad alinsunod sa international law at nakatayong prinsipyo ng mga state relation. Kaugnay nito, naglabas rin ng pahayag si Senador Risa Ontiveros na isa ring binatikos ng China diplomat sa mga nauna nitong pahayag. Giit ni Senador Ontiveros, ang Senate resolution ay isang lehitimo at angkop na kasangkapan ng mga legislador para ihayag ang kanilang mga pag-aalala sa mga aksyon na nakaapekto sa batas, soberanya at interes ng Pilipinas. Hindi anya tatahimik ang mga mambabatas o mapipigilan ang mga pahayag dito mula sa ibang bansa. Ipagpapatuloy anya nilang gagamitin ang mga lehitimong instrumento, kabilang na ang mga resolusyon at ilagay sa mga bagay na ito sa talaan kahit 1 milyon pa anya ang pahayag laban dito. Binigyan din ni Ontiveros na ang mga ito ay kanilang katungkulan alinsunod sa saligang batas. Bukod dito, inihayag din ng senadora na ang totoong problema na kinakaharap ng Pilipinas ay ang mararahas na aksyon ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Kabilang na dito ang water cannoning laban sa mga inosenteng mangingisda at paghadlang sa kalayaan na lumayag sa sariling Exclusive Economic Zones o EEZ ng Pilipinas. Ella, nanawagan din sa Senador Risa Ontiveros sa mga mamamayan na huwag pahintulutan ang mga dayuhang elemento na patuloy na maghasik ng pagkakawatak-watak sa bansa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Idineklarang persona non grata ng Embahada ng China sa Pilipinas ang mga lokal na opisyal ng kalayaan. Pinagbawalan ang mga ito na tumungtong ng China, Hong Kong at Macau. Kaugnay ito ng pagpapasa umano ng resolusyon ng mga opisyal na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassadors sa Kalayaan Islands noong 2023 at nitong 2026. Kabilang sa mga idedeklarang persona non grata si Kalayaan Mayor Baltasar Alindongan, Vice Mayor Maurice Albaida at mga konsehal. Walang impact para sa mga sundalong nakatalaga sa pagbabantay sa West Philippine Sea ang nangyayaring bangayan sa pagitan ng ilang opisyal patungkol sa ating nasasakupan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malinaw sa mga sundalo ang kanilang mandato at ang tunay na nakasaad sa ating batas, maging sa arbitral ruling kung hanggang saan ang legal na pag-aari ng Pilipinas. Sa ngayon, lalong pinalakas ng pamahalaan ng pagbabantay sa ating teritoryo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga makabagong barko, maritime air surveillance at joint headquarters capability, communications command and control sa Pag-asa Island. We distance ourselves sa mga itong usapin. Sapagkat una sa lahat, alam naman natin kung ano yung ating mandato, ano yung ating dapat gampanan, at yung mga political discourses minsan ay hindi accurate. Na yung ating AFP ay may mas malakas na pwersa na ngayon, mas magandang kakayanan para makover natin ang West Philippine Sea. And this is a product of the modernization program over the years na nakocover natin ang mas malawak na lugar. Ligtas na sa impeachment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos na formal na aprubahan ng Kamara ang pagbasura sa 2 reklamong inihain laban sa kanya. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Sa plenary session ng Kamara hapon ng Martes, February 10, 284 na mga kongresista ang bumoto ng pabor sa House Justice Panel Report at resolusyong nagre-rekomenda sa tuluyang dismissal ng 2 reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 8 ang tumutol, samantalang 4 ang nag-abstain.
Bunsod nito, tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Nangangahulugan itong sa loob ng isang taon mula noong January 26, 2026, ligtas na sa anumang impeachment proceeding ang Pangulo. Following the ruling in Francisco versus House of Representatives, it is the referral to the Justice Committee which triggers the running of one-year prohibition period. It likewise triggers the prohibition to receiving subsequent impeachment complaints. So, tama po na bawal pang mag-file na impeachment complaint against the President until January 26 of 2027. Ito ay kahit pa may ebidensya umano si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na direktang lumahok at nakinabang umano si PBBM sa flood control corruption sa pamamagitan ng pag-utos ng insertion sa national budget at pagtanggap ng kickback mula rito. Ang kongresista ay endorser ng ikalawang reklamong impeachment na inihain ng civil society at progressive groups na nag-aakusa ng tatlong batayan kung bakit dapat mapatalsik sa pwesto ang presidente. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Dagdag pa rito, may kopya ng record ng komunikasyong ito ang iba pang kongresista. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito ang isa pang miyembro ng kapulungang ito, si Congressman Leandro Liviste, at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan ng mga Bersamin. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam na alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Babalari ng mambabatas, tuluyan mang mamatay ang impeachment laban sa Pangulo, lalabas ang katotohanan at mananagot umano ito sa taong bayan. Ayon naman sa Malacanang, ikinatuwa ni PBBM ang prosesong nangyari sa Kamara kaugnay ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa ngayon din nais ng Pangulong sumulong at magtuloy-tuloy sa trabaho nito. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hati ang pananaw ng mga eksperto sa batas at konstitusyon kaugnay ng mga panukalang batas kontra political dynasty sa Kamara sa ginawa itong pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa mahigit 20 anti-political dynasty bills. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licuz. Bumibilang na sa mahigit 20 ang mga panukalang batas na inihain sa Kamara na nagsusulong na ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa legislative measures, ipinahayag ng ilang legal luminaries o mga eksperto sa batas at konstitusyon ang kanilang suporta sa mga panukalang nagsusulong na ipagbawal ang political dynasties. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, suportadong ipagbawal ang political dynasty hanggang 4th degree of consanguinity o affinity. Tumutukoy ang consanguinity sa mga individual na magkadugo o magkamag-anak sa dugo gaya ng magulang, kapatid, anak, lolo, lola at apo. Samantalang ang affinity naman ay mga individual na magkamag-anak sa pamamagitan ng asawa gaya ng biyanan, manugang, bayaw at hipag. My idea of an ideal anti-political dynasty law that complies with the Constitution has the following elements. First, the coverage should be within the 4th
degree of consanguinity or affinity. Giit pa nito, ipinagbabawal na sa ligang batas ang pagtatalaga ng presidente na mga kaanak nito by consanguinity o affinity hanggang 4th civil degree, gayon din ng mga lokal na opisyal sa ilalim ng Local Government Code. Pero may iba pa itong itinuturing na katangian ng nararapat na ipasang anti-political dynasty measure. Second essential element will be there will be one elective official, national level, and one elective official at the local level in the same province. And the third element will be, of course, the elective national officials. We have the president, vice president, senators, members of Congress, including the party list members. They are considered national officials. And for elective local officials, of course, you have the governor, vice governor, city or municipal mayor, vice mayor, councilor, board members, up to barangay officials who are elected. At ang huli, wala umano dapat succession o pagsali ng pwesto ang isang opisyal, ngunit maaari namang maihalal muli hanggang 3 termino. Para sa mga senador, 2 termino lamang anya ang pinapayagan. Suportado rin ng mahigpit na bersyon kontra political dynasties ng isa sa mga bumalangkas ng saligang batas na si former Commission on Elections Chairperson Christian Monsod. I propose 4 degrees because of the situation in our country today. We don't have a democracy today in our country. And I think that it's time we went back to our beginnings and say what steps do we want to take in order for us to really go back to our beginnings when we promised a new social order to the poor. Every administration failed in that. Pero si House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nagpahayag ng agam-agam kung papaano maipatutupad ang pagbabawal sa magkakaanak sa pamahalaan hanggang 4th degree ng consanguinity o affinity. Kabilang si Erice sa mga may akda ng anti-political dynasty bill na may antas ng hanggang 2nd degree ng consanguinity o affinity. Alam niyo po, dahil sa advocacy ko, I'm the first politician in my family. And I will be the last. Pero I can only answer for my immediate family. Sa asawa ko, sa anak ko, sa mga asawa ng anak ko, sa lolo ko, sa mga apo ko. Pero sa pinsan ko po, hindi ko nakasagot yun. Hindi ko na kaya yan. Hindi ko na kaya silang sabihin sa kanilang magsakripisyo kayo. Pero yung immediate family ko, kaya ko pong responsibilidad ko sila na magsakripisyo sila para sa aking mga advokasya. Pero po yung malalayo ko ng kamag-anak, hindi ko po kaya yun. No, but sir, you can put in the law if there are 2 or 3 or 4, roll of the dice, right? Yung pong pinakamagaling ang natalo at yung pinakabobo at ang nanalo, paano po yun? Si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna naniniwala ring sapat na ang hanggang 2nd degree of consanguinity at affinity para labanan ng political dynasty sa bansa. Git pa nito, posibleng mahirapan ang COMELEC sa pagpapatupad kung hanggang 4th degree of consanguinity o affinity ang isang anti-political dynasty law. It is submitted that 2 degrees is best suited to dismantle the grip of political dynasties which are mostly in the provincial level. And 2 degrees is doable and easier to implement on the part of the COMELEC. The grip of political dynasties do not appear to be as solid on a national level because the influence of political dynasty is diffuse by the extent of the national electorate. That is most of the academic findings. Nabuksan naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Chocno ang issue sa pag-amyenda sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N Law. Ito ay bilang bahagi anya ng pagpapatupad sa anti-political dynasty measure. What if we amend the SAL-N law and require as an additional disclosure that all
government officials covered by SALN, which is pretty much all of us, include a family tree. And that will be it's not strict liability, but rather the standard of the legal standard of diligence that we apply, which could be ordinary diligence. That way, we could cover all the bases. Ang pag-file ng isang kandidato, sasabihin niya, wala po akong ibang kasama na sa pamilya within the 4th degree, at matche-check natin po yan sa kanyang SALN. Samantala, magsisimula na ang House Suffrage and Electoral Reforms sa pagsasagawa ng public consultation kaugnay ng Anti-Political Dynasty Bill sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang nasa probinsya ng Cavite sa February 12, araw ng Huwebes. Sa March 2026, target ng House panel na makapagsumite ng Anti-Political Dynasty Bill. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang sa inaprubahan ng Pangulo ang mga panukalang tanggalin na ang travel tax, pagbuo ng Independent People's Commission at ang paglaban sa fake news at digital disinformation. Aabot sa 1,620 pesos o 2,700 pesos ang binabayarang travel tax. Depende kung economy o first class seats ang napili ng mga pasahero ng Pilipinas kapag sila ay lalabas ng bansa. Mula sa kabuang buwis na nakukolekta mula rito, 50% ay mapupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. 40% sa Commission on Higher Education para sa tourism-related educational programs at 10% naman ay ibibigay sa National Commission for Culture and the Arts. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Tumaas ang naitalang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa resulta ng latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumabas na nakakuha ang Vice Presidente ng positive 28 na rating noong November 2025 na mas mataas ng 6 na puntos kumpara sa positive 22 na record noong Setyembre ng nakaraang taon. 54% ang nagsabing kontento sila sa naging performance ni VP Sara, habang 26% naman ang hindi kontento at may 18% na undecided. Isinagawa ng SWS ang survey mula November 24 hanggang November 30 sa isinagawang face-to-face interview sa 1,200 na respondents. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan na may layong pabilisin ang konstruksyon ng mga silid-aralan. Target ng administrasyon na matugunan ang classroom shortage sa bansa. Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano yung mahalagang nilalaman ng kasunduan ng DepEd at LGUs? Yes, Haga, sa ilalim ng Memorandum of Agreement, ang mga local government unit ang mangunguna sa construction, replacement, rehabilitasyon at improvement ng mga classroom sa kanilang nasasakupan. Kabilang ang procurement, supervision ng contractors at araw-araw na implementasyon ng proyekto alinsunod sa National Procurement at Building Regulations. Samantalang ang Department of Education naman ang tutukoy sa priority schools, magbibigay ng standard classroom designs at technical specification at magsasagawa ng oversight sa pamamagitan ng pag-review ng mga plano, pag-validate ng natapos sa proyekto at pagtiyak na nasusunod ng national standards sa kaligtasan at accessibility at kalidad. Kanina ipinakita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nilagdaang MOA sa pagitan ng DepEd at LGUs. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na matugunan ang kakulangan sa silid-aralan dahil sa malaking kakulangan nito sa kasalukuyan. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units.
how we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift ng pasok para sa mga estudyante. Kaya yung iba madaling araw nang papasok at yung iba naman gabing-gabi na. At saka pa lang lalabas sa eskwela. Nandyan na rin ay mga mag-aaral na nagkaklase sa mga basketball court o kuminsan sa ilalim lang ng puno. Ayon sa Pangulo, hindi na maaaring makapaghintay pa ng dagdag na 5 hanggang 10 taon para matiyak lamang na may maayos na classroom ang mga estudyante. Kaya isaan niya lamang sa estratehiya ang partnership ng national government sa mga LGU. Dagdag ni PBBM, binabago na ngayon ang sistema dahil ang proseso sa ngayon ay napakabagal. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Inilunsad kahapon ang Integrity Chain, isang digital platform na nagbibigay daan sa publiko, lalo na sa mga organisadong grupong may kakayahang mag-audit na subaybayan ang pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang report ni Benedict Samson. Pupwede nang makita ng publiko ang estado ng mga proyekto ng gobyerno. Kahapon, formal na inilunsad sa publiko ang Integrity Chain na layong magpakita ng transparency and accountability sa mga government project. Ayon kay Donald Lim, President ng Management Association of the Philippines at Chairman ng Blockchain Council of the Philippines, ang mga may kapasidad lamang sa pagsasagawa ng auditing ng proyekto ang maaari makapag-register sa Integrity Chain. Meron tayong private sector at NGOs na part po ng sistema na every journey ng construction, ng bayad, every step of the way, nakita po ng private sector at ng NGOs at sila nagsasabi, totoo yan, okay yan, nagawa na ba yung tulay, di pa nagawa, ilang % ang nagawa. So it's actually yung project at yung budget na monitor ng mga maraming tao. So there is what we call the open audit season. So technically yung open audit season na yun, may time frame na pwede silang mag-validate. But the frequency of that, kahit araw-araw silang mag-validate as long as it's on the audit season. Pero sa kabila nito, nilinaw na maaari pa rin naman na makita ng ordinaryong individual ang estado ng isang proyekto. In a way, if we decide na pwede makita ng public, pwede rin. Pero hindi sila makapag-comment. Right? Kasi kung hindi, parang naging parang naging social media na yan, puro comment na tayo. Ayon naman kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sa ngayon ay mga foreign funded project pa lang ang makikita sa Integrity Chain. Kaya nga nagsimula tayo sa mga foreign assisted projects muna na sigurado tayo. Habang inaayos pa natin yung mga problema sa mga sistema ng DPWH ngayon para masigurado mag-geotag natin ng tama, para masigurado na hindi na magkakamali ng coordinates. Proseso to, hindi naman ito lahat masosolve overnight. Giit naman ng Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, nararapat na magkaroon ng ganitong klase ng proyekto sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang challenge ko dito, ba't hindi natin gayahin sa lahat ng agencies to? I-replicate natin. This one shows, through no gastos sa gobyerno, that bayanihan ay buhay na buhay. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang karagdagang 5 days wellness leave ng isang DPWH employee. Ayon sa kalihim, ito ay matapos ang request ng kanilang union na kung saan magiging malaking tulong para sa isang empleyado para sa self-healing. Sa kasalukuyan ay aabot sa halos 40 days leave na ang maaring maipagkaloob sa isang empleyado. Kabilang na rito ang 15 days sick leave at 15 days na vacation leave. Pero tingin ko naman, dapat naman mabigyan naman natin ng pagkakataon ng mga empleyado natin na magkaroon ng dagdag na panahon para for self-healing. Importante yan. No? So, para sa akin, ginrant natin yung request na yan dahil naniniwala tayo na valid request naman yan ng UNO. Natapos na ang ikatlong public bidding ng Bureau of Customs para sa 8 sasakyang nakumpiska mula sa pamilya Diskaya. Kasama sa nabili sa naturang bidding ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan sa halagang
mahigit 29 na milyong piso sa Igorot Stone Kingdom Incorporated. Kabilang sa mga sumali sa bidding ang celebrity host na si Willie Revillame. Ang malilikom na pondo mula sa bidding ay ilalaan para sa mga programa ng pamahalaan. Pinag-aaralan ng Department of Information and Communications Technology ang paggamit ng rescue robot, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon na kung saan magdudulot ng panganib sa isang rescuer. Samantala, sinusubukan na rin ng DICT ang inilunsad ng isang telecommunication company na direct to cell ng isang satellite internet service kung saan magkakaroon pa rin ng signal ang isang user kahit pa nasa liblib na lugar. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano yung kakayahan ng mga robot na magagamit sa rescue operation at kailan naman ilulunsad ang direct-to-cell satellite service? Magandang tanghali aga, ayon sa pribadong sektor na may-ari ng robot ay may kapasidad ito na aabot sa 2 hours. At may kakayanan din na magbitbit ng mga gamit na magagamit naman sa rescue operation. Pinag-aaralan na ng Department of Information and Communications Technology ang paggamit ng rescue robot sa isang rescue operation ng mga otoridad. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, malaking tulong ang nasabing rescue robot sa pagsagip ng buhay lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng mga sakuna. Sa ngayong taon naman, target ng DICT na makapag-deploy ng rescue robot. Kung meron kang rescue dog, eto, rescue robodog. Okay. Yun yung isa naming tinitignan. Ngayon pa lang, magtra-trial na kami. Kasi, alam niyo yung problema, dun sa naranasan ko sa South, pag bumagyo at bumagsak yung mga cable, mga kuryente, hindi mo malapitan kasi hindi mo alam kung ma-electrocute eh. Masashock ka dun. Oo, eto susubukan na namin electrocute kung okay pa siya eh. Kaya mas maganda, robot ang padala mo. Samantala, inihayag din ng kalihim na pinag-aaralan na ang paglulunsad ng direct to cell ng isang telecommunication company katuwang ang isang satellite internet provider. Sa pamamagitan nito, kahit ang mga liblib na lugar ay magkakaroon na rin ng internet data access. 650 satellites ngayon ang nagko-cover ng Pilipinas. Starlink yan. Kailangan, pag pumunta ka sa isang lugar at dala mo yung normal na telepono, ito, tapos Globe yung provider mo, wala kang cell signal, automatic yung 5G na nakalagay dyan, magmumukhang satellite. Wow. Tapos pwede ka na sa satellite. Aga tiniyak naman ng DICT na kahit satellite na ang koneksyon, Maraming salamat, Benedict Samson. Planong lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay para sa layuning patibayin ang consumer protection lalo na sa lumalaganap ng mga cyber fraud at scams sa bansa. Narito ang report ni Mia Alonzo. Bunsod ng lumalaganap na scams at cyber fraud sa bansa. Isa sa target ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang palakasin ng proteksyon ng mga consumer laban sa online fraud, lending app institutions at online banking scams. Ngayon, isang participation mo lang, sabi ng mga bangko, wala na kami kasalanan dyan. Pag-click mo lang yung link, kahit wala ka pang binigay na details, na-absuelto si bangko dyan. So, we're trying to come up with stifter rules. Dapat ang shift, consumer protection. Kasi para sa bangko rin eh, pag yung mga tao yan nawalan na ng tiwala sa mga banking institution, financial institutions natin, kawawa tayo lahat, kawawa lalo sila, mawawala sila ng kliyente. So they have to, yung pang-ingatan yung tiwala ng mga kababayan natin by yung strengthening yung consumer protection nila.
Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mas lalong nagiging madiskarte ang mga scammer sa panahon ngayon. Pinag-aaralan na nila kung paano lokohin ng publiko gamit ang tinatawag na social engineering scheme. Kung dati karaniwang SMS blaster lang ang gamit ng mga scammers, ngayon ay mas advanced na. Gumagamit na sila ng MC Catcher, isang teknolohiyang kayang makapasok sa cellphone signal kahit parehistrado ang SIM card. So, kung nagtataka tayo na nakakatanggap tayo ng mga unwanted messages dahil po doon sa mismong machine na yon, dati po malaki pa po yan. Ngayon, portable na lang. And the PNP ACG, marami na po tayong nahuhuli. As I can remember po, last year may nahuli tayong 2 na paikot-ikot dyan sa Mandaluyong and Makati. Ito po, meron silang maraming MC catchers na ginagamit. So, yan po yung pinaka-main na goal nila. Yung maklik nyo po yung link. Samantala, sinabi naman ni CICC Yusek Aboy Paraiso na isa pang gamot para masugpo ang cyber fraud ay ang partisipasyon ng lahat, maging ng private sector, kung saan hinihikayat ang lahat ng sektor na magkaroon ng self-regulation. With all types of financial frauds, nag-uusap kami ni BSP, we have to involve the private sector, not only the banks, but also their mga association nila. For example, yung mga Bankers Association of the Philippines, Online Lending Application of the Philippines. So they can help us craft regulations kasi it's a combination of a technology solution and a policy solution pagdating dito sa problema. Pinaalalahanan rin ng publiko na dapat pairalin ang zero trust policy, pagiging mapanuri, pagiging madamot sa impormasyon, pagiging snob at ang ugali ng pagre-report upang huwag mabiktima ng mga scams. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Meralco na patuloy sila sa pagbibigay ng diskwento sa low-income consumers bilang pagsunod sa Lifeline Subsidy Program ng pamahalaan, kung saan inaasahan na higit 5,000 pamilya ang makikinabang dito. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco sa isang press briefing kahapon February 10 na magiging libre o zero bill na ang kuryente ng mga kwalipikadong kabahayan na gumagamit lamang ng 0 hanggang 50 kilowatt-hour kada buwan. Ayon sa power distributor, ang hakbang na ito ay alinsunod sa bagong Uniform National Lifeline Consumption Threshold na ibinaba ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kamakailan nagmandato po yung ating regulator, ang ERC, ng isang Uniform National Lifeline Consumption Threshold for marginalized and low-income households. This means that qualified customers with a consumption of 50 kilowatt-hours or less ay makakakuha ho ng 100% discount sa kanilang kuryente simula po April billing. Kaugnay nito, tuloy rin ang Meralco sa pagbibigay ng diskwento para naman sa mga lalampas sa nasabing limit, kung saan makakakuha ng 35% discount ang mga kabahayan na may monthly consumption na 51 hanggang 70 kilowatt-hour, habang 20% discount naman para sa mga nasa 71 hanggang 100 kilowatt-hour ang konsumo kada buwan. Ang Lifeline subsidy na ito ay isang discount o subsidiya sa sa kuryente para sa mga kwalipikadong mahihirap na sambahayan o low-income electricity consumers. Kaugnay ng anunsyo ng Meralco, binigyang diin ng ERC na ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na may sariling account sa kanilang distribution utility ay hindi na kailangan pang mag-apply ng mano-mano sa programa at siguradong makatatanggap ng buong diskwento o zero bill kung pasok sa limit ang kanilang konsumo sa kuryente. Base sa huling datos ng Meralco, kasalukuyang may humigit kumulang 5,000 families ang kumukonsumo ng 50 kilowatt-hour pababa. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito dahil sa bagong mandato ng komisyon na naglalayong palawakin ang sakop ng tulong para sa mga pamilyang nangangailangan. Around 5,000 families. Pero sa resolution din ng ERC, minamandate din nila na gawing automatic yung eligibility ng 4-piece household sa discount scheme. So ngayon tinitingnan namin kung ilan itong madadagdag sa discount scheme given this automatic mechanism na pinopromulgate ng ERC.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas ng show cause orders ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, NCR, laban sa mga operator ng mga public utility vehicle na nahuling iligal na nakaparada sa West Avenue at Fernando Poe Jr. Avenue sa Quezon City noong February 10. Sa isinagawang inspeksyon, 10 unit ang nakitang nakaparada sa gilid ng kalsada at itinuring itong prima facie evidence na kulang o walang maayos na garahe ang mga operator. Inaatasan ang mga may-ari ng magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng multa o parusa alinsunod sa umiiral ng mga patakaran sa prangkisa. Ayon sa LTFRB-NCR, magpapatuloy ang serya ng inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at pinaalalahanan ang mga operator na dapat nilang tiyaking may sapat silang garahe at roadworthy ang kanilang mga sasakyan. Nakatakda ng buksan sa susunod na buwan ang Segment 3B ng Cavitex C5 na inaasahang magbibigay solusyon sa mabigat na trapiko palabas at papasok ng lungsod ng Parañaque. Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivares, tinatayang bababa sa 10 hanggang 15 minuto na lang ang biyahe mula Parañaque patungong Bonifacio Global City sa Taguig sa oras na maging operational ang 6-lane expressway na may habang 2 kilometro. Dagdag niya, malaking ginhawa ito sa mga commuter na karaniwang inaabot ng 1.5 hanggang 2 oras ang biyahe sa naturang ruta. Nauna nang binuksan ang iba pang bahagi ng proyekto noong 2019, 2022 at 2024 habang sinimula na ang konstruksyon ng Segment 3B noong nakaraang taon. Magsisimula na bukas ang pangangampanya sa ikalawang distrito ng Antipolo Rizal para sa nakatakdang special elections sa susunod na buwan. Paalala ng Commission on Elections, ipatutupad na rin simula mamayang hating gabi ang gun ban. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang mga patakarang nakapaloob dito sa idaraos na campaign period para sa special election sa Antipolo Rizal? Magandang tanghali, Ella. More or less, kung ano yung mga ipinatutupad na mga palatuntunan noong nakaraang 2025 midterm elections, dahil ito ay considered na regular elections, ayun din ang ipapatupad sa special election dyan sa Antipolo, doon sa sizes ng mga poster at gayon din kung ano yung mga ipinagbabawal na gagawin sa pangangampanya. May 7 kandidato ang tumakbo sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo Rizal para sa special election sa March 14. May incumbent local official at anak ng pumanaw na si Representative Romeo Acop. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahang pinal na ang nasabing bilang. Wala naman anyang naghain ng petisyon laban sa mga ito. Simula bukas, February 12 hanggang March 12, ay panahon na ng pangangampanya. Maaari nang magkabit ng mga campaign posters at iba pang election paraphernalia na hindi naman ipinagbabawal. Paalala po ng COMELEC, dapat gawin ng maayos ang kampanya. Bawal pa rin natin na atakihin ang ating mga kandidato below the belt, fellow candidates o kahit pa ibang tao para lang magpatawa o makakuha ng atensyon ng ating mga kababayan. Pinatunayan na po namin, ilang po hindi disqualify namin dahil lang sa violation ng anti-discrimination. Kaugnay ng campaign period bukas ay magsisimula na rin mamayang hating gabi ang gun ban. Kaya paalala po ng COMELEC sa mga gun owner na kapag walang permit to carry na ibinigay ang komisyon ay iwasan muna ang magdala ng mga baril. Bawal din ang mga gawain tulad ng vote buying. Mamayang hapon, Ella, ay magkakaroon o pupunta ang COMELEC dyan sa ikalawang distrito ng Rizal para magkakaroon ng command conference. Ito ay pag-uusapan ng COMELEC ang mga security preparation kasama ang mga lokal na opisyal, ang mga PNP, AFP at gayon din ang mga guro. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
Inatasan ng liderato ng Philippine National Police ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies na magsagawa ng audit sa security agency ng 2 security guard na nasangkot sa suntukan sa isang minor de edad sa Pasig River Esplanade sa Intramuros, Maynila. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., dapat suriin ng SOSYA ang validity ng license to operate ng agency at mga lisensya ng mga CQ. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi tama ang pananakit ng security guard sa isang binatilyo sa Maynila dahil lamang sa pagbibisikleta nito sa ipinagbabawal na lugar. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., madadaan sa maayos na usapan ng insidente at hindi sa init ng ulo. Binigyan diin pa ni General Nartates sa tungkulin ng mga gwardya ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan at hindi makipagsuntukan. Kaya naman ipinasusuri na ni Chief PNP ang validity ng lisensya ng mga ito, maging ng kanilang security agency. Kailangan kasi anayang palakasin ang pagsasanay ng mga security guards sa tamang paggamit ng pwersa, de-escalation at tamang paghawak ng mga insidenteng may kinalaman sa mga minor de edad. Nauna nang nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno ng agarang investigasyon kaugnay ng insidente. Nabatid na nagsimula ang komprontasyon nang tumangging sundin ng binatilyo ang utos ng security guard na huwag magbisikleta sa lugar. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 ang 2 security guard. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways, Cordillera, na natapos na ang rehabilitasyon sa lumubog na bahagi ng Wabak sa Cannon Road. Agad na naglatag ng pansamantalang proteksyon ang mga tauhan ng ahensya kabilang ang rock embankment at mga harang upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista habang inihahanda ang permanenteng pagkukumpuni. Bagamat kompleto na ang rehabilitasyon, nananatiling one-lane passable ang lugar at hinihintay pa ang curing ng semento. Dahil dito, binuksan na sa publiko ang Cannon Road. Ngunit tanging mga light vehicles lang din na may maximum load limit na 5 tons ang pinapayagan dumaan at pinapayuhan ng ibang uri ng sasakyan na gamitin ang alternatibong ruta gaya ng Marcos Highway at Asing Nanlisan San Pascual La Union Boundary Road. 3 araw na isasara ang pamosong Calle Real Road sa Iloilo City dahil sa isasagawang night market. Sa abiso ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, isasara ang kabuuan ng Calle Real at mga kalsada papasok doon mula February 13 hanggang 15 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Bunga nito, asahan ang matinding traffic dahil nasa 100 stall ng mga food at non-food items ang lalahok. Inaabisuhan ng mga motorista na maghanap muna ng alternatibong daan upang makaiwas sa abala. Noong nakaraang Disyembre, umabot sa halos 70,000 bisita ang dumagsa sa night market para tikman ang masasarap na pagkain at produkto ng Iloilo City kung saan umabot sa 10 million ang kabuuang kita. 13 sasakyan ang ipinagkaloob ng Ministry of Health, BARM, at mga miyembro ng Bangsamoro Parliament sa mga ospital at health stations sa rehiyon. Kabilang dito ang 8 monitoring vehicles, 3 land-based medical ambulances, 1 patient transport vehicle at 1 cadaver transport vehicle. Pinondohan ito sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2025 Supplemental Fund na umaabot sa 25 milyong piso ang halaga. Ayon sa Ministry of Health ng BARM, layo ng proyekto na mapabilis at gawing ligtas ang paghahatid ng mga pasyente lalo na sa panahon ng kalamidad.
Nakausap na ni Canadian Prime Minister Mark Carney si US President Donald Trump at umaasa siyang maaayos ang sigalot kaugnay ng banta ng US President na haharangin ito ang pagbubukas ng Gorgio International Bridge. Ayon kay Carney, ipinaliwanag niya kay Trump na Canada ang gumastos sa konstruksyon ng tulay at pinagsasaluhan ng pamahalaan ng Canada at ng estado ng Michigan ang pagmamay-ari nito. Una nang iginiit ni Trump na dapat ay may malaking bahagi ang Estados Unidos sa tulay at binatikos ang umano'y kakulangan ng produktong Amerikano na ginamit sa proyekto. Sa kabila nito, nanindigan ang punong ministro na malulutas ang issue sa pamamagitan ng pag-usap kahit hindi niya idinitalye kung paano ito isa sa katuparan. Inilabas ni Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel ang ilang larawan mula sa video na anyay pagpasok ng suspect sa bahay ng Tucson resident na si Nancy Guthrie. Ang 84-year-old ay ina ng NBC anchor at host na si Savannah Guthrie. Napaulat na nawawala si Nancy noon pa ang February 1 at inihinalang biktima ng kidnapping batay sa takbo ng investigasyon. Kaugnay ng inilabas na video, nag-anunsyo ang FBI ng $50,000 na reward sa sinumang makapagtuturo sa suspect sa video kaugnay ng pagkawala ni Nancy Guthrie. Sa pagpapatuloy ng landmark trial laban sa mga giant tech sa Los Angeles, nanindigan ang kampo ng YouTube na hindi ito maituturing na social media at hindi rin umano idinisenyo para maka-addict. Ayon sa abogado ng kumpanya, hindi raw maituturing na addiction ang paggamit ng platform at mismo ang nagrereklamo ay nagsabing hindi siya addict dito. Kasama sa sinampahan ng kaso ang social media giant na Meta kung saan inaakusahan ang mga kumpanya na sinadya umanong likhain ang kanilang mga sistema upang mahikayat ang mas maraming batang user at kumita. Tinututulan naman ito ng depensa at sinasabing ang kalidad ng nilalaman at hindi manipulasyon ng algorithm ang dahilan kung bakit patuloy na bumabalik ang mga manonood. Pinayagan ng lungsod ng Sao Paulo ang paglilibing sa mga alagang hayop sa family graves o mausoleums matapos lagdaan ng batas na kumikilala sa emotional bond ng tao sa kanilang mga alagang hayop. Tinaguri ang Bob Conveyor Law ang hakbang na hangos sa asong tumira sa sementeryo sa loob ng 10 taon at inilibing din katabi ng kanyang amo nang ito'y mamatay noong 2021. Kilala ang bansa sa kanilang pet culture kung saan dumarami ang mga serbisyong inilalaan ng mga mamamayan ng Brazil para sa kanilang alaga kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na labanan ang diskriminasyon laban sa mga hayop. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 105, na nagsasabi, "Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.